banal, Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Ulit sa hapon ito, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Maraming salamat, Ama, na kami po ay muli mong dinala sa lugar nito at ikaw ay purihin, sambahin at paglingkuran sa aming mga buhay. Dalangin namin, O Diyos, na ngayong hapon ay muli kang mangusap sa buhay ng iyong mga anak at muli mong pagpalain ang aming mga puso at pagpalain ang iyong mga salita na aming tutunayan. Ama naming banal na nasa langit, ngayon alamang po ay inangkin na namin ang tagumpay ng pagtitipong ito at sa iyo namin buong puso'y naalay lahat ng papuri, parangal at pagsamba. Ito'y aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Puri ng Panginoon. Let us open our Bible in the book of Romans chapter 5 verse 5. Romans chapter 5 verse 5, ganito po ang sinasabi. And hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. At hindi tayo binibigo sa pag-asang ito, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Mga magulang at kapatid, ito po ang salita ng Diyos. Ayan, palakpakan natin ang malakas.
pagbabasa ng salita ng Diyos. Yung palakpak na para sa Kanya. Ayan, yung palakpak na naniniwala ang pagpapalaki ng Diyos. Hallelujah. Karapat-dapat palakpakan ng Panginoon. Karapat-dapat siya purihin. Karapat-dapat siya sabayin. Siya ang Diyos na nakakakita. Siya ang Diyos na nakakarinig. At siya ang Diyos na kaya mag-supply. At ang kanyang pangalan ay El Shaddai, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? At muli sa hapong ito, siya po ang Diyos na magbibigay sa atin ng masaganang pagpapala. Amen? So, sino naniniwalang pagpapalain? Ayan, sabi mo sa tabi mo, pagpapalain tayo ng Diyos. Ayan, okay, lahat ng naniniwalang pagpapalain ay pwede na mong maupo. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. So, magandang hapon sa inyong lahat. Ayan. So, salamat sa Diyos dahil ngayong hapon ay narito tayo. Amen. Para ipagdiwang ang kabutihan ng Diyos. Amen. Naniniwala tayo mga minamahal kong kapatid sa Diyos na kung paano bumuhos ang masaganang biyaya sa Luneta. Amen. Ng araw ng Sabado hanggang ngayong kaninang umaga ng linggo mga minamahal ay ngayong hapong ito ng linggo bubuhos din ang masaganang biyaya sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Amen. Sinong naniniwala ang pagpapalain? Sumigaw! Ang sigaw ng tagumpay! Ng Diyos. Amen. So, ang ating pag-uusapan ngayong hapon ito'y ating pinamagandang showers of blessings. Sabihin natin, showers of blessings. Showers of blessings. Ayan, ang bubuhos na pagpapala. Amen. So, kayo ba'y nanood ng ating anniversary? Ayan. Hallelujah. No, nakita ho natin at nasaksihan natin na bumuso yung pagpapala sa ating anniversary. Amen. Na nung umaga ho, yan po'y naranasan na natin matagal na panahon pa ng anniversary na meron pong helicopter. Amen. Umaikot sa gawain ng Diyos at nagbuhos mga kapatid ko sa Panginoon ng napakaraming panyo. Amen. At ganoon din ho, kaninang umaga, nang natapos ang gawain ng Panginoon ay meron pa rin pong helicopter na umikot sa Luneta mga minamahal at nagbuhos ng mga panyo para sa mga anak ni Yahweh El Shaddai. Amen. At simbolo ng pag-ubuhos ng Diyos ng kanyang biyaya sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Kaya tayo ay naniniwala na lahat o ay nag-celebrate ng 40 years anniversary ng gawain ng Yahweh El Shaddai, lahat ay tumanggap ng bumubuhos na pagpapala. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Amen. At ang bagay mo na yan, ay hindi lang mo sa Amber mararanasan o sa Luneta mararanasan, kundi ngayon sa Kalia, mararanasan mo natin yan. Amen. Amen. So, makikita mo natin, ang buhay mo nating mga tao minsan ay ups and down. Sabihin natin, ups and down. Amen. So, yan o ang buhay ng tao. Ang buhay ng tao minsan ay nasa ibabaw. Minsan nasa ibaba. Amen po? Anong ibig sabihin niyan? It means mga minamahal, sometimes sa buhay natin ay nakakaranas tayo ng kasaganaan. Hello? O lahat ng masagana, magsabi ng praise the Lord? Praise the Lord. O, yan ang mga anak ni Yahweh. Amen. Yan ang mga anak ng Diyos, laging masagana. Amen po? No? Sa buhay natin, nakakaranas tayo ng kasaganaan. At hindi lang mo kasaganaan kung minsan ang nararanasan natin, pati minsan tayo ay nakakaranas ng mga kahirapan. Amen. No, yung mga bagay na kahirapan na nararanasan natin, minsan parang tayong nasa ibaba ng buhay, na walang-wala, kapos na kapos, hirap na hirap. Amen po? Problemado. Right? Pero kahit kung tayo nakakaranas ng mga ganyang bagay,
Sa buhay ho natin, mga minamahal ko kapatid sa Diyos, by the grace of God, sabihin natin, grace of God. Praise of God. No? Sa pamamagitan ng grasya ng Diyos, mga minamahal ay, kaya mo tayong ibangon ng Panginoon sa kahirapan, kaya tayong ibangon ng Diyos sa kadustahan, kaya tayong ibangon ng Diyos sa kabiguan, kaya tayong ibangon ng Diyos sa lahat ng uri ng kahirapan. Amen. Dahil sa Diyos ay walang Imposible. sa Diyos ay walang Imposible. imposible. Ang mahirap sa tao ay madali lamang sa Diyos. Ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. At ang hindi magagawa ng tao, magagawa ng Diyos. Amen. Amen po. Kaya ako'y naniniwala na ang Diyos magagawa niya na pagpalain tayo. Higit pa sa ating mga kailangan. Amen. No? Ngayon no, sa buhay natin dito sa Japan, ay meron no tayong threat na may mga lindol na darating. Amen po? Na nasabi nilang the big one. Amen. At ang lindol na yan ay nagtitreat din ho ng tsunami. Amen po? Di ba? Ang tsunami dito sa Japan ay very well known. Hallelujah. Pero mga minamahal ko kapatid sa Diyos, kung dito sa Japan may threat ng big one, may threat ng tsunami, ang Diyos mga minamahal ay kaya rin magbigay ng tsunami ng pagpapala. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ang Diyos ay kaya rin magbuhos ng masaganang biyaya sa buhay ng mga anak ng Diyos. Kaya ako'y naniniwala na ngayong hapong ito, ang Diyos ay magbibigay sa atin ng napakagrabing biyaya. O sinong excited tumanggap ng grabing biyaya? Hallelujah! Amen! Amen po? This afternoon, God will shower blessing for all of us. Amen po? Ngayong hapong ito, ang Diyos ay magbibigay sa atin ng masaganang pagpapala. Now, pinapakita rito sa ating binasa, unang-una mga minamahal is, God showers blessings. Amen po. Ang Diyos ay nagpapaulan, ang Diyos ay nagbubuhos ng pagpapala. Di ba? Ang sabi niya po sa ating binasa, at hindi tayo binibigo ng pag-asa ito, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso. Hello? Hi. Amen? So binanggit po ng Bible, ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso. So this is how God gives blessings. Are you listening? Amen. Amen. This is how God gives blessing. Ganito po ang Diyos magbigay ng pagpapala. Kapag ang Diyos ay nagbigay ng pagpapala, hindi mo katiting. Are you listening? Amen. Amen. Ang Diyos pag nagbigay ng pagpapala, hindi po kakapiranggot. Ang Diyos pag nagbigay ng pagpapala, hindi po kakaunti. Hallelujah. Ang Diyos pag nagbigay ng pagpapala, siksik, liglig, at umaapaw pa. Amen. Amen. Amen po. Kaya dito ang sabi ng Bible, ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating lahat. Ano ibig sabihin ng ibinuhos? Hello? Ha? Anong ibig sabihin ng binuhos? Itinaktak. Itinaktak? Ano ba? Ano ibig sabihin ng ibinuhos? Ang ibig sabihin ng binuhos ay hindi ka lang winisikan. Are you listening? Hindi ka lang winisikan, kundi ibinuhos. Pinaulanan. Ibig sabihin ng ibinuhos, naranasan nyo na ubang mapuhusan. Di ba? Pag tayo ay nakaranas ng mapuhusan, ako talagang yung tubig ko nag-uumapaw sa atin ng katawan. Amen? At ganyan no, ang Diyos magbigay ng pagpapala. Kapag ang Diyos ang nagbigay ng pagpapala, mga minamahal, hindi po katiting, hindi po kapiranggot, ang Diyos pag nagbigay ng pagpapala, umubuhos na pagpapala. Amen. Amen. Umubuhos na pagpapala. So God showers blessing.
Alam niyo po, in every days of our lives, sa araw-araw ho na binibigay ng Diyos sa atin, ang Diyos ay nagpapaulan ng pagpapala. Amen. Diba? Kung ang Diyos po ay nagpapaulan ng pagpapala, alam niyo, araw-araw, mga kinamahal ay mayaman na sana tayo. O sino naniniwala yayaman siya? O diba? Because God showers blessings in every days. Sa araw-araw na binibigay sa atin ng Diyos, ang Diyos ay nagpapaulan, ang Diyos ay nagbubuhos ng kanyang pagpapala. So in other words, it is because God showers blessings. Mga minamahal, the only thing that we must do is to receive. Amen. Diba? Kung ang Diyos ay nagpapaulan ng pagpapala, ang dapat po natin gawin, mga minamahal, ay tanggapin mo natin. Hello? Amen? Tanggapin mo natin yung bumubuhos na pagpapala ng Diyos. At sa buhay po natin, kapag tinatanggap po natin ang tinatanggap yung bumubuhos na pagpapala ng Diyos, hallelujah, mararanasan mo sa buhay mo, darating ang biyaya ng Diyos na siksik, liglig, at umaapaw na pagpapala. Amen. Hallelujah. So God showers blessing, and the thing that we must do is to receive. Right? At sa atin ng pagtanggap, sa ating pagtanggap, depende sa atin hong kapasidad. Amen. Di ba? O sinong gusto tumanggap ng napakaraming biyaya? Hallelujah. Amen. Amen. Sa pagtanggap po, sa pag-receive, you can receive depends on your capacity. Amen? Sa atin ng pagtanggap, ang ating pagtanggap nakadepende sa atin ng lalagyan. Hello? Amen? Ang atin ng pagtanggap nakadepende sa atin ng lalagyan. Pag ang iyong sisidlan ay kapiranggot. Hello? Amen? Pag ang iyong sisidlan kapiranggot, anong matatanggap mo? Kapiranggot. O kapiranggot din. Kapag ang iyong sisidlan ay medyo malaki-laki lang, ano matatanggap mo? Malaki-laki. Medyo malaki-laki lang. Amen? Pero kapag ang iyong sisidlan, mga minamahal, ay grabing sisidlan. Hello? Amen? Pag ang iyong sisidlan ay napakalaking sisidlan, malawak na sisidlan, mga minamahal, kapag ang Diyos ay nagpabuhos ng biyaya ng pagpapala, marami kang matatanggap na pagpapala. Amen. Amen. So God showers blessing, and the thing that we must do is to extend, amen po? Is to extend or palakihin ho natin yung kapasidad ng atin hong pagtanggap. Kasi kapag maliit yung atin hong lalagyan, pag maliit yung ating sisidlan, maliit lang din ho yung ating tatanggapin. Pero kapag tayo ay merong malaking sisidlan, ay malaking biyaya po ang atin hong tatanggapin. Amen? That's why God wants for us is to increase our capacity. Mga minaman na madagdagan mo natin, ma-expand pa po, ma-extend pa po yung ating capacity to receive. Amen? Amen. At paano po yan na-extend? Paano na-increase yung capacity ng pag-receive mo natin? The extension of the capacity ng pag-receive mo natin depends on our faith. Amen po. Diba? Ang paglawak, ang paglaki ng kapasidad ng atinong pagtanggap sa mga biyaya ng Diyos ay depende sa atinong pananampalataya. Kapag yung ating faith ay maliit na pananampalataya, anong tatanggapin mo? Maliit lang din. Hello? Anong tatanggapin mo? Maliit lang din. Maliit na blessing lang din.
Amen? Pero kapag tayo ay nagkaroon ng malaking pananampalataya, nagkaroon tayo ng malaking faith kay Lord, hallelujah, malaki rin hong biyaya ang atin nung tatanggapin. Amen. 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 Hallelujah. At ang sabi mo ng Bible, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Ang pananampalataya daw ay bunga ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Ano ibig sabihin? It means pag tayo ay laging nakikinig ng word of God, kapag tayo ay laging tumatanggap ng salita ng Diyos, yung ating faith po ay nag-grow. Yung ating pananampalataya ay nag-expand. Amen po? Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang absent. Hello? Amen? Amen? Hallelujah. Diba? Ang sabi ng Bible, faith cometh by hearing and hearing by the word. Paano tayo makakatanggap ng faith kung tayo ay laging absent sa gawain? Hello? Diba? Kaya kung minsan, hindi nag-grow yung faith, kung minsan hindi lumalago ang pananampalataya kasi pasulpot-sulpot lang mo tayo sa gawain. Para mo tayong kaputi, lulubog, lilitaw, parang palitaw. Amen? Di ba? If you want to expand your capacity, right, to receive, kung gusto mong palawakin ang iyong pagtanggap ng biyaya na galing sa Diyos, mga minamahal, kinakailangan yung faith natin mag-expand. Yes, amen. Kinakailangan yung faith po natin ay mag-grow. The more na nag-grow yung faith mo, the more malaking blessing ang tumarating sa iyo. Amen? Kaya we must see to it na sa buhay mo natin ay palagaan natin ang Word of God. Di ba po? Bigyan mo natin ng time. Ang pakikinig ko ng salita ng Diyos. Bigyan mo natin ng time ang pagninilayo ng salita ng Panginoon because the Word of God is so important in our lives. Ang salita mo ng Diyos ay napakalaga sa atin ng mga buhay. Amen? Diba? Lalo na rito sa atin, ano po, na ang gawain mo natin dito is only third and fourth. Imagine po, twice a month lang ho tayo. Diba? Twice a month lang ho ang gawain natin dito and then, a-absent pa tayo. Hello? Okay, diba? Twice a month na nga lang yung gawain and then a-absent pa tayo. Mga minamahal kong kapatid sa Diyos, yung ating pagtanggap ng Word of God, yung ating pagtanggap ng salita ng Diyos ay kakapiranggot lang po. Amen? So how yung faith natin mag-grow? How yung faith natin lalago kung yung pagtanggap po natin ng salita ng Diyos ay kakapiranggot lang? Diba? If we want to receive more blessing comes from the Lord, showers of blessing that comes from that, we must extend our capacity to receive. Na kinakailangan paluwakin natin ating sisidlan ng pagtanggap. At paano mangyayari yan? By means of faith. Mga minamahal, sa atin ang patuloy na pagdalo at pakikinig ng salita ng Diyos, nag-grow yung ating pananampalataya sa Panginoon. Amen. At tayo ay nagiging mature Christian. Amen po. Diba? Na hindi lang po tayo nagiging baby Christian. Sabi mo sa katabi mo, baby ka pa ba? Baby ka pa ba? At tayo yung mga baby damulag. Amen. Diba? Ang sanggol, ang baby, ang kinakain lang nila ay Gatas. ang kinakain lang nila ay gatas. Serela, tiki-tiki. Amen. So yun lang ang kinakain ng mga sanggol, serela, tiki-tiki, gatas. Amen. Why this? Because yun lang yung kaya nilang kainin. Amen. Yun lang po yung kaya nilang kainin.
Bakit to? Kasi sila yung mga sanggol pa. Hindi pa nila kayang kainin yung steak. Hello? Parang nagutom kayo. Di ba? Hindi pa nila kayang kainin yung sushi. Amen? Hindi pa nila kayang kainin, mga minamahal, yung Sashimi. yakimiko. Parang akong nagutom. Di ba? Hindi pa nila kayang kainin yun. Why? Because yung capacity nila to receive, hindi pa kaya. Amen? Di ba? Hindi pa kaya. Ganon din sa faith. Ganon din sa spiritual life. Kapag ang atin ng spiritual life ay baby Christian pa rin tayo, hindi tayo lumalago sa pananampalataya, hindi tayo nag-grow sa pananampalataya, mga minamahal, yung capacity mo to receive is for baby only. Panggatas lang. Amen? Panggatas lang, pang-serelak lang, panglugaw lang. Hello? Amen? Gusto nyo ba laging lugaw araw-araw? Diba? Pag lugaw, laging inakain natin araw-araw, ano mangyayari sa atin? Ayo ay manghihina. Diba? Kasi mga minamahal ko kapatid sa Diyos ay wala ka pang kakayahang tanggapin yung mga matitigas na pagkain na nagbibigay ng kalakasan. Amen po? So the more we receive it, the more we study the Word of God in our lives, mga minamahal kong kapatid sa Diyos, yung faith natin nag-grow. Yung pananampalataya natin nag-grow. And the more you grow in faith, the more your capacity to receive ay nag-expand din po. Hallelujah. Kaya mararanasan mo mga minamahal na the more na ikaw ay nag-grow sa paglilingkod sa Diyos, the more na ang iyong faith ay nag-grow, mga minamahal, in serving the Lord, makikita mo yung blessing na dumarating sa iyo ay grabing pagpapala ang iyong mga natatanggap. Amen. Amen po? Parang tayo ay nangingisda. Di ba? Pag ikaw ay nangisda sa mababaw na dagat, ano mahuli mo? Hello? Ha? Pag doon ka nang huli sa mababaw lang, ano mahuli mo? Crabs. Ano mo? Ang mahuli mo ay Galong. ano? Ang mahuli mo doon yung mga maliliit lang na isda. Di ba po? Yung mga nandito lang sa tabi ng maliliit na isda. Kasi nasa mababaw ka lang. Pero pag nagpalalim ka, pag ikaw ay lumalim, hallelujah, mga minamahal, hindi lang mo maliliit na isda, mahuhuli mo. The more na lumalalim ka, the more na malalaking isda ang dumarating at mahuhuli mo. Amen. Amen? Ganon din sa faith. In growing in faith, mga minamahal ko kapatid sa Diyos, the more na nag-grow ka sa faith, the more na makikita mo palaki ng palaki yung blessing, palaki ng palaki yung biyayang dumarating at natatanggap mo sa iyong buhay. Amen. Hallelujah. Kaya sinong naniniwalang yayaman? Mayaman na. Amen. Mayaman na tayo. I-receive mo natin yung blessing ni Lord. Di ba? Tanggapin mo nang tanggapin yung biyaya ng Panginoon. The more you receive blessing, makikita mo mga minamahal, ikaw ay magiging mayaman. Lahat ng mayaman pumalakpak. Sumigaw. Ang sigaw ng tagumpay. Pagpapaka natin ang Diyos. Hallelujah. So we must extend our capacity to receive. Ayahan mo nang yung faith ay mag-grow. Ayahan mo nang yung faith ay mag-grow by means of receiving and receiving the Word of God. Amen? Amen. Pangalawa, pinapakita dito ng Bible is God showers the blessing through the Holy Spirit. Amen po? Ang Diyos ay nag-ubos ng pagpapala sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen. Ang sabi ng verse 5, at hindi tayo binibigo ng pag-asa ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So God showers blessing by means of the Holy Spirit. Kaya nga mga minamahal ko kapatid sa Diyos, sa pagtanggap po natin ng banal na Espiritu ng Panginoon, makikita mo natin na yung blessing na tinanggap mo, kompletong-kompleto na. Amen.
Amen. Amen. O sinong nakareceive na ng Holy Spirit? Diba? Lahat tayo tumanggap na. Amen po? When we receive the Holy Spirit in our lives, mga minamahal, ang blessing na tinanggap mo ay kompleto na. Kaya makikita mo mga anak ng Diyos ay wala na ho tayong mga hinahanap-hanap pa. Amen? Di ba po? Di ba yung inaawit natin? Ano yung inaawit natin? Wala nang hahanap-hanapin pa. Di ba? Yan ang buhay ng mga anak ng Diyos. Ang buhay ng mga anak ng Diyos ay wala nang hahanap-hanapin pa. Bakit? Kasi tinagap po natin ang Holy Spirit sa buhay natin, binuhos na ng Diyos ang lahat ng biyaya sa buhay natin. Amen. Amen. Diba? Makikita ko natin sa buhay ni Jesus, ano po? When the Lord Jesus lives here in this world, makikita ko natin yung grabing milagro. Di ba po? Yung grabing himala na ginawa po ni Jesus habang siya po ay narito sa ibabaw ng daigdig. At ang sabi ko ng Bible, when the Lord Jesus came in this world, ang Panginoong Jesus po ay katulad po nating mga tao. Amen? He's just like us. When He came down from in this world, mga minamahal, na ang Panginoong Jesus, iniwan niya yung kanyang pagka-Diyos sa langit at isinuot niya ang katawang pang lupa na katulad ng ating katawan. Amen. Di ba? So in other words, yung katawan ho natin at yung katawan ni Jesus nang siya narito sa ibabaw ng lupa ay walang pinag-iba. Amen. The same body that we have. Also the body of our Lord Jesus Christ. Di ba? Pero makikita ko natin when the Lord Jesus lives here in this world, ay grabe ho yung miracle. Grabe ho yung pagpapalang ginawa ng Panginoon, pinarform ni Jesus nang siya ho ay nandito sa ibabaw ng daigdig. Di ba? Na lahat ng mga tao may karamdaman ang inilapit kay Jesus, sila ho ay gumagaling. Amen. Lahat na may karamdaman na nilapit kay Jesus, sila ho ay gumagaling. Lahat ng taong may problema na nilapit kay Jesus, sila ho ay tinutugon yung problema nila. Amen po? Yung mga taong nilalapit kay Jesus na inaalihan ng demonyo, sila ho ay nakakalaya. Yung mga taong walang makain, mga minamahal, kasama nila si Jesus ang nagpakain. Hello? Amen po? Amen. In other words, when the Lord Jesus lives here in this world, mga minamahal po kapatid sa Diyos, ang buhay po ng Panginoong Jesus is kompletong-kompleto. Bakit po? Because of the presence of the Holy Spirit sa kanyang buhay. Amen. He can perform miracle. He can heal the sick. He can cast out demons. Mga minamahal kong kapatid sa Diyos. Why? Because of the power of the Holy Spirit. Amen. So in other words, all the blessing that comes from God is by means of the Holy Spirit. Mga minamahal, lahat ng biyaya, pagpapala na galing sa Diyos, yan po yung dadaloy sa atin, yan yung mararanasan natin by means of the presence of the Holy Spirit. Kaya ang sabi ng Bible sa binasa natin, ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Sabi mo sa katabi mo, mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Hello? Amen. O sinong naniniwalang mahal siya ni Lord? Hallelujah. Dahil mahalo tayo ng Diyos, anong ginawa niya? Ang ginawa ni Lord ay pinuhos niya sa atin ang kanyang pag-ibig. Ibig sabihin, mahal tayo ng Diyos. At dahil mahal tayo ni Lord, ayaw niya na ikaw ay may problema. Hello? Amen? Kasi pag ikaw ay problema, ikaw ay malungkot. No, ano ba sa Nihongo malungkot? Samishi. Ano ba? Samishi. No? Ayaw ni Lord na tayo ay shamishi. No? Ayaw ni Lord na tayo ay malungkot. Diba? Kasi pag malungkot na tayo ay diba? Tayo ay
papangit. Amen, di ba? At ayaw ni Lord na yung mga anak niya ay maging Pangit. di ba? Why? Because our God is full of beauty. Ang Diyos natin ay punong-puno ng kagandahan, punong-puno ng kalwalatian. Kaya ang gusto ni Lord sa kanyang mga anak, laging magaganda at laging gwapo ang mga anak ng Diyos. Amen! Hallelujah! Woo! Full of beauty. Full of grace. Amen po? Amen. It means full of blessings. Because God loves us so much. Mahal po tayo ng Diyos. At dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, binuhos niya sa atin ang kanyang pag-ibig. Na dahil mahal tayo ng Diyos, ayaw ni Lord na may problema tayo, ayaw ni Lord na nahihirapan tayo, ayaw ni Lord na nagkukuluhan tayo. Amen po? That's why God showed His grace for us. Sabihin po natin, grace. Grace. Ang ibig sabihin ng grace, it means a supply. Hello? Amen. Ang ibig sabihin ng grasya, one of the meaning of grace is a supply. Ito po'y tulong na galing po sa Panginoon. Biyaya na galing sa Diyos na hindi po tayo karapat-dapat. Biyaya na galing sa Diyos na hindi po tayo ang siyang gumawa. Amen po? Dahil mahal po tayo ni Lord. Lubos, grabe ang pagmamahal sa atin ni Lord. Mga minamahal, si Lord na ho ang gumawa ng paraan para bumuo sa atin ang masaganang biyaya at pagpapala. Amen. Amen. Hallelujah. By means of what? By means of the presence of the Holy Spirit. Amen po. Na kanyang binibigay sa atin, na kanyang binubuhos sa atin, mga minamahal, ang presence ng Holy Spirit for us to receive a wonderful blessing that comes from the Lord. Na lahat ng ating kailangan, mga minamahal, ay dala-dala na ho ng Holy Spirit sa buhay po natin. Amen? Kaya sabi mo sa tabi mo, mayaman tayo. Mayaman tayo. Limpak-limpak. Di ba? Mayaman po mga anak ng Diyos. Amen. Yung nga lang, hindi pa natin talaga nadidiscover yung yaman na yan. Why? It is because mga minamahal ko kapatid sa Diyos, hindi natin na-exercise yung faith po natin. Hindi natin na-exercise yung bagay na binigay po sa atin ng Panginoon. It is hidden in us. Mga minamahal ko kapatid sa Diyos, na once na na-open yan sa atin, once na na-open sa iyong isip, sa iyong puso, yung grabing biyaya, yung pinuhos ng Diyos na biyaya sa atin, makikita mo mga minamahal kong kapatid sa Diyos na malalaman mo, hindi pala plano ng Diyos sa iyo maghirap, hindi pala plano ng Diyos sa iyo magutom, hindi pala plano ng Diyos sa iyo na problema. Ang plano niya sa iyo magkaroon ka ng buhay na ganap at punong-puno ng kasiyahan. Amen. Hallelujah. That's why God poured out His love for all of us by means of the presence of the Holy Spirit. This is one of the things that God wants to happen sa buhay ng tao. Na atin nung ma-receive ang Holy Spirit. Mga minamahal. It is because when you receive the Holy Spirit, the power of God, yung biyaya ho ng Diyos, ay mararanasan ho natin. Amen? Diba? Ang sabi ng Panginoon, in the book of Luke, kung kayong mga ama, ay marunong kayong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, how much more ang inyong ama na nasa langit? Ibibigay niya sa inyo ang banal na Espiritu. Amen. Amen. Tingnan niyo nga po. Ang ibibigay mo sa atin ng Ama yung kanyang Holy Spirit. Ang banal na Espiritu. It is because when we receive the Holy Spirit sa buhay po natin, mga minamahal ko kapatid sa Diyos, lahat ng blessing na galing kay Lord dadaloy sa buhay po natin. Amen. So, sino tumanggap ng Holy Spirit? Ayan, palapakan natin si Lord. Natin, thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Pangatlo, God showers blessing on you. Pinapakita rito ng Bible, God showers blessing on you. Ang Diyos ay nagbubuhos ng kanyang biyaya sa iyo. Amen. Nang sabi ng Bible, mga minamahal kong kapatid sa Diyos, at hindi tayo binibigo ng pag-asang ito, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso. So, kanino binuhos ang biyaya?
Hello? Kaninong binuhos ang biyaya? Sa ating mga puso. Ibig sabihin, binuhusan ng Diyos ang biyaya niya sa atin. Hallelujah. It means, mga minamahal, ang Diyos ay pinagpapala niya po ang buhay po natin. And when God blesses our lives, hindi po hadlang kay Lord at hindi po mahirap sa Diyos, mga minamahal ko kapatid sa Panginoon, yung oras at lugar kung kailan kanya pagpapalain. Hello? Nakuha po ninyo ko? Diba? Hindi huwad lang yung oras at hindi huwad lang ang lugar para ikaw ay mapagpala ng Diyos. Pag tayo ay pinagpala ng Diyos, anumang oras, nasaan ka man, ang biyaya ng Diyos bumubuhos sa iyong buhay. Amen. Amen. Diba? I remember one time when the Lord Jesus was invited in a wedding feast. Sa Cana, Galilea. And the Bible declares that this is the first miracle that the Lord performed. Amen? At ano yung first miracle na ginawa ni Jesus? Water turned into Huh? wine. What is the first miracle that the Lord performed? Water turns to wine. He turned the water into wine. Amen po? Kanya hong ginawa yung tubig na maging alak. Amen? Kasi nung na-invite ko si Jesus sa kasalan, ay nagkaroon ng problema sa kasalan. Ano po? Makikita natin itong lalaking kinasal, ay meron silang kaya. May kaya ho yan. Pero makikita natin na kahit meron silang kakayahan, mga minamahal, kinapos pa rin ho sila ng alak. Amen po? Marahil nung kanilang pinagpaplanuhan yung kasal, marahil nung kanilang pinagpaplanuhan yung mga handa po nila, lahat po yun nakaset na. Lahat po yun ay counted na. Naka-compute na sa kanila yung kung gano'ng karami yung handa nila, gano'ng karami yung alak na kanila hong ihahanda sa kanilang mga bisitang in-invite. Amen? Pero makikita ko natin na even though na sila ay nag-plan, even though na sila ay nagbigay ng kanilang effort para maging okay yung kasalan, pero yung kanilang effort ay nagkaroon pa rin ho ng kakapusan. Hello? Amen? Yung kanilang plano, yung kanilang gawa ay nagkaroon pa rin ho ng kakapusan. Bakit? Kasi kinapos sila ng alak. Amen po. Kinapos sila ng alak. What does it mean? Pinapakita ko sa atin ng Bible na kung sa buhay po nating mga tao, tayo lang ho ang gagawa, ikaw lang ang magpe-perform, ang iyong kakayahan lang, ang iyong pagtitiwalaan, lahat po ng gawa natin ay kapos. Hello? Amen? Lahat po ng gawa ng tao ay kapos. Pag tayo lang mo ang gumawa, pag tayo lang mo ang nagplano, kapag tayo lang mo ang nag-perform, yung atin ang gagawin, yung ating paplanuin ay kakapusin. Amen. Diba? Kasi ang buhay yung nating mga tao, meron po tayong limitations. Are you listening? Amen po? Meron pong limitasyon ng ating kakayahan, meron pong limitasyon ng ating katalinuhan, meron limitasyon ng ating magagawa. Kaya kung sa buhay natin, magtitiwala ka lang sa iyong kakayahan, magtitiwala ka lang sa iyong sariling magagawa, mga minamahal, yung ating plano, yung ating gagawin ay kakapusin. Kaya makikita natin dito sa kasalan niyan, mga minamahal, when the Lord Jesus was being invited, everything was set, pero nagkaroon pa rin sila ng kakapusan. Bakit? Kasi paggawa ng tao kakapusin. Pero pag ang Diyos ang gumawa, walang limitasyon ang magagawa ng Diyos. Amen. 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 Hallelujah. So they came to Jesus. And what the Lord Jesus did? Mga minamahal, ay ang Panginoon sinabi sa mga alipin na inilapit sa Kanya, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan. Amen.
And then, sabi niya sa mga katulong na nag-i-give, sumalo kayo ngayon at dalhin ninyo sa mamahalan ng handaan. So yung mga nag-i-give ng tubig na mga alipin, alam nila na yung nilagay nila sa tapayan tubig. Amen po? At nung sinalok nila yon, alam nila na yung sinalok nila ay tubig. Pero nang yun ay kanilang pinatikim sa mga bisita, sa mga namamahala ng handaan, nang natikman po yung tubig, ang sabi ng mga namamahala ng handaan ay, wow! Napakasarap naman ang tubig na ito. Amen? Di ba? Napakasarap naman ang alak na ito, sabi nilang gano'n. Amen po? Na for the first time sa kanilang buhay, doon lang sila nakatikim ng ganong kasarap na alak. Amen? Na yung mga alipino, alam po nila na tubig po yung sinalok nila. Alam nila yung tubig po yung laman ng basong kanilang dinala. Pero nang tinikman po ng namamahala ng handaan, ang sabi nila, wow, napakasarap naman ang alak na ito. Why? It is because yung alak na yun ay hindi yung gawa sa mga corporations ay ibabaw ng daigdig na ito. Yung alak na yun is made in heaven. Amen. Amen po. What does it mean? Para mo maka-produce ng alak, yung grapes, mga minamahal kong kapatid sa Diyos, yung buto. Amen, di ba? Yun po'y kinakailangan mo ng katasin. At kapag nakatas na po yun, yung katas po ng mga kapatid ko sa Diyos ay i-peppermint pa po yun. Magkakaroon ng process of fermentation. Na the more na tumatagal yung pag-iimbak ng grape juice, mas lalong sumasarap yung alak. Amen? Amen po? So the more na matagal, the more nagiging masarap. Pero dito, nang si Jesus ay nag-perform ng miracle, mga minamahal yung tubig po na sinalok ng mga alipin, nang tinikman, ay naging alak po. Anong ibig sabihin yan? Sa Diyos, mga minamahal, hindi na po kailangan po yung mahabang proseso, hindi na po kailangan yung mahabang time. Ang Diyos, pag gusto kanyang pagpalain, ora mismo, kaya tayong pagpalain ng Panginoon. Amen. On that very moment, kaya niya tayong pagpalain. Ngayong hapong ito, habang nakaupo ka dyan, pag gusto ni Lord pagpalain ka, pagpapalain ka ng Diyos ngayong hapong ito. Amen. We don't need to wait time. Amen po? Hindi na kailangan ng Diyos na mag-antay pa ng panahon. Ang Diyos, pag nagbigay ng pagpapala, immediately, kaya niyang gumawa, kaya niyang mag-perform ng pagpapala sa araw, sa oras na iyan. Amen? Ang Diyos kaya niyang i-compress yung time. Ano ibig sabihin? Minsan iniisip natin, kailan kaya ako yayaman? Na kailangan para ako yumaman, kailangan maggambaro ako talaga ng todo-todo. Amen po, kailangan ko maggambaro. Hallelujah. Magagambaro ko magmula ngayon hanggang sa mga edad ko na lang 50, 60. Ako'y mag-iipon ng mag-iipon para ko yumaman. Ganun po yung process natin. Pero kay Lord, mga minaman, pag gusto niya tayong pagpalain at pag gusto kanyang payamanin, sa Diyos hindi po lang yung oras, yung panahon. Kahit oras mismo, kaya kanyang payamanin, kaya kanyang pagpalain at ibigay ang iyong pangangailangan. Amen. Amen. Hallelujah. At sa Diyos, pag binuhos yung blessing sa atin, hindi po kailangan ng mga minamahal, hindi po lang yung lugar. Kung nasaan mang lugar tayo, kaya tayong pagpalain ng Panginoon. Amen. Diba? The second miracle na ginawa po ni Jesus ay kanyang pinagaling yung anak po ng isang nobleman sa Capernaum. Amen po? Na itong nobleman na ito nang napalitaan niya si Jesus, bumalik ng Cana Galilea, from Capernaum, nag-travel po siya para sunduin si Jesus, para hilingin na pagalingin yung kanyang anak na naghihingalo. Amen? Yung anak po niya 50-50. Sabihin natin 50-50. Ano ibig sabihin ng 50-50? Nag-agaw buhay. Ang ibig sabihin ng 50-50 ay nag-aagaw buhay na. Di ba? At dahil nag-aagaw buhay, yung anak ng nobleman na ito, mga minamahal kong kapatid sa Diyos, ay yung kanyang pagpunta kay Jesus ay madalian po yun. Amen.
It is an express travel. Baka sumakay siya ng Shinkansen. Para mabilisan yung kanyang paglalakbay. Dahil yung kanyang anak, 50-50. Di ba? But when he came to Jesus, ang sabi ng Panginoon sa kanya, nang nag-request siya, Lord, puntahan po ninyo aking anak at pagalingin po ninyo dahil nag-iingalo na po siya. Amen. Nang sabi ni Jesus sa kanya, umuwi ka na, magaling na ang iyong umuwi ka na, magaling na ang iyong anak. Ang sabi na ng Bible in the book of John, mga minamalay, the man believed what the Lord Jesus said. Amen po? Pinaniwalaan ng mamang ito, yung sinabi ng Panginoon, umuwi ka na, magaling na ang iyong anak. Sa kanya pong pagpunta kay Jesus, gusto niyang isama si Jesus sa bahay nila at i-pray over yung anak niya. Na nakikita niya po na pinapray over ni Jesus yung anak niya at pag pinag-pray over ni Jesus yung anak niya, gumagaling yung kanyang anak. Yun po yung nasa isip niya. But the Lord Jesus says to him, umuwi ka na, magaling na ang iyong anak. Amen. And the Bible declares, the man believed what the Lord Jesus has said. At siya po'y umuwi. Sa kanyang pag-uwi, ano lang ang hawak niya? Ang hawak lang niya po ay ang pangako ng Diyos. Ang hawak lang niya po ay salita ng Panginoon. Amen? Na siya po'y naglalakbay pa uwi ng kanilang bahay, hawak-hawak niya yung sinabi ni Jesus, umuwi ka na, magaling na ang iyong anak. At pagdating niya po, mga minamahal, hindi pa siya dumarating sa kanilang bahay, sinalubong na siya ng mga alipin niya. At ang sabi ng mga alipin niya, magaling na po ang inyong anak. Hello? Amen? Ang sabi ng alipin niya, magaling na po ang inyong anak. Tinanong niya kung kailan gumaling yung kanyang anak. Ang sabi ng mga alipin, kahapon pa po. Kahapon pa po, magaling na ho ang inyong anak. At naisip ng lalaki, na nung oras na yun, doon sinabi ni Jesus na umuwi ka na, magaling na ang iyong anak. Amen? Anong ibig sabihin nun? Ang nasa isipan niya, pupunta si Jesus sa bahay nila para i-pray over yung anak niya. Pero kay Jesus, mga minamahal, sinabi lang ni Jesus yung word. Amen? At gumaling po yung kanyang anak. What does it mean? Sa Diyos, pag gusto kanyang pagpalain, hindi po hadlang ang lugar. Are you listening? Pag gusto kang pagpalain ng Diyos, hindi po hadlang ang lugar. Nasaan man tayo, saan mang lugar tayo, mga minamahal, kaya tayong abutin at buhusan ng Diyos ng masaganang biyaya na galing sa Kanya. Amen. Amen. So God, wala pong hadlang kay Lord yung oras, yung lugar para pagpalain niya po tayo. If God wants to shower blessing on you, you will receive the showers of blessings that comes from the Lord. Amen. So makikita natin sa first and second miracle ni Jesus. Sa kanyang first miracle, he turned the water into wine. It symbolizes celebration. Sabihin natin celebration. Celebration. Sa second miracle niya, pinagaling niya yung anak ng isang mayaman sa Capernaum, mga minamahal kong kapatid sa Diyos, na 50-50. Sabihin natin 50-50. Ano ibig sabihin ng 50-50? Agaw buhay. Amen? Ibig sabihin, malapit ng at sa Diyos, mga minamahal ko kapatid sa Panginoon, makikita ko natin, pinagaling ni Jesus yung kanya pong anak na 50-50. It is because in the presence of God, sa presensya po ng Diyos, hallelujah, there is life. Sa presensya ng Diyos, mayroong buhay. Amen? Sa first and second miracle ni Jesus, pinapakita ng Bible na ang plano po sa atin ng Diyos, lagi tayong maging masaya. Lagi tayong maging maligaya. Ayaw ni Lord na malungkot ka? Ayaw ni Lord na itsura natin parang namatayan? Hello? Amen? Na para tayong nagluluksa, na para tayong nagmumukmuk at walang-wala. Ang gusto ng Panginoon, lagi kang nag-celebrate at laging buhay na buhay ang iyong buhay. Amen! Amen! Hallelujah! At ano yung mangyayari, mga minamahal kong kapatid sa Diyos, if we will trust in the Lord? Na maniniwala ko tayo sa buhay natin that God can shower blessings on us. Amen? Na kaya pong ibuhos ng Diyos ang masaganang biyaya. Kaya pong pagpalain ng Diyos. Kaya nang ibigay ang iyong mga pangangailangan. Wherever you are, at kung nasaan ka man, anong oras man yan, kaya pang pagpalain ng Panginoon. Amen. Amen? Amen po? I want you to stand up. Hallelujah. I want you to close your eyes.
Bow down your head. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Jesus. Hallelujah, hallelujah. Yes, Jesus. Feel His mighty presence within you. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. We worship your name. We honor you, Lord. You are the God of impossible. You are the God that can supply. You are the God that can heal. You are the God that to you nothing is impossible. I want you to pray and feel His presence within you. Hallelujah, hallelujah. And feel the goodness of God. That you have a good God that can shower blessing on you. Hallelujah, Jesus. We worship you. We honor your name. Thank you so much. Hallelujah, God. We worship your name. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. Yes. Hallelujah, All Jesus. my days We worship I'll be you. held in your hand. We honor your name. From the moment that I wake up until I lay in my head, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I'll be held in your hand. Jesus, we worship your name. The moment that I wake up Hallelujah, till hallelujah. I lay my head, I will sing of the goodness of God. Jesus, we worship you. For my life you have been faithful. All my life you have been so good. Jesus. Every breath that I
kabutihan sa buhay po namin, Lord. That everything that you want for us, Lord, is to bless us our lives. Ang kalooban mo sa amin, Ama, pagpalain ang buhay po namin. Amen, Lord. Ang kalooban mo sa amin, Panginoon, hindi kami maghirap. Ang kalooban mo sa amin, hindi kami mawalan. Ang kalooban mo sa amin, hindi kami magkikahos. Ang kalooban mo sa amin, Panginoon, hindi kami magdusa. Yes, Lord. But your will for us, Lord, is to have a life abundantly. Isang buhay na ganap at puno-puno ng kasiyahan. Yes, Lord. Yan po ang plano niya sa amin, Panginoon. That's why you said in your words, Lord Jesus, you came in this world to give your sheep a life abundantly. Ikaw ay nakarito sa ibabaw ng daigdig upang bigyan ang iyong mga tupa ng isang buhay na ganap at punong-puno ng kasiyahan. At alam namin, Lord, sa paglilingkod namin sa iyo, yan po yung buhay na aming mararanasan. Lord. Yan po yung buhay na aming lalakaran. Isang buhay na ganap at punong-puno ng kasiyahan. Because we know, Lord, that every days of our lives, sa bawat araw ng buhay namin, Ama, ikaw ay nagbubuhos ng masaganang biyaya sa amin. Ikaw ay nagpapauna ng masaganang biyaya sa amin. Lord Jesus, if we know how to receive your blessings, kung alam lang po namin kung paano tumanggap ng biyaya na galing sa iyo. Hallelujah, Lord God, at kung ma-expand pa namin, Lord, ang aming capacity to receive. Lord, we know, Panginoon, ang buhay namin ay mapupuno ng iyong biyaya. Mag-uumabaw ang iyong pagpapala. Mag-uumabaw ang iyong biyaya sa buhay namin, Panginoon. Higit pa sa aming pangangailangan. Higit pa sa aming mga hinahangan. Lord, salamat po ng marami because we know that you shower blessing upon us when we receive your Holy Spirit, Lord. Sa buhay po namin, Panginoon, this is your will for us na ma-receive po namin, matanggap po namin ang iyong banal na Espiritu. Because this is your grace, Lord. Ito po ang grasya mo sa amin na kami tulungan. Tulungan kami, Panginoon, sa mga kahinaan po namin. Tulungan kami sa mga bagay na hindi namin kayang gawin. At sa pamamagitan ng banal na Espiritu, Lord, by means of the presence of the Holy Spirit, siya po ang gagawa para sa amin. Siya po ang tutulong para sa amin. Siya ang magbibigay sa amin ng wisdom. Siya ang magbibigay sa amin ng kakayahan upang magawa po namin ang mga bagay na iyong kalooban sa buhay po namin. Lord, we thank you so much. For we know, Lord God, that you shower blessing upon us. Ikaw ay nagpapaulan ng biyaya sa aming Panginoon. Wherever we are, and kahit kailan, Panginoon, kaya mo kaming pagpalain. Hindi po hadlang sa iyong oras. Hindi po hadlang sa iyong lugar. Panginoon, anumang oras, anumang lugar, nasa lugar man kami. If you want to bless us, Lord, you can bless us. Kung gusto mo kaming pagpapalain, pagpapalain mo kami, Panginoon. Bubuhos sa amin ang iyong masaganang biyaya. Bubuhos sa amin ang iyong masaganang pagpapala. That's why, Lord, we claim. Naniniwala kami ngayong hapon. Lord, ang iyong biyaya bumubuhos sa lugar na ito, Panginoon. Hallelujah. Your blessing is showering upon us, Lord. Hallelujah, hallelujah. Your blessing is showering upon us right now. Hallelujah. Jesus. Yes. You are so faithful, Lord. So my life is having so good. Hallelujah, God. Every breath that I am in, Yes, Jesus. We worship you. I will sing.
Ano man ang kanilang hiniling sa hapong ito, inangkin namin, O Diyos, answered prayer na po kami. Amen. At pagpalain mo mga handog ng iyong mga anak sa iyong gawain. Ibalik mo yan sa kanila, nang higit pa po sa kanilang inaasahan. Pagpalain mo kanilang hanap buhay, pagpalain mo kanilang negosyo, Ama, pagpalain mo mga company kanilang pinapasukan, pagpalain mo Diyos ang kanilang mga employer, pagpalain mo ang lahat ng aming kinabubuhay. Ama, pagpalain mo ang aming buong pamilya. Samahan po at gabayan, proteksyonan ang aming buong sambahayan. At dalangin namin, O Diyos, ang aming buong pamilya maglilingkod din po sa iyo. Ama, dalangin din namin, O Diyos, na pagpalain mong iyong gawain sa lugar nito ng Career Cell Group. Lord, inangkin po namin, nahihipo ka pa po ng marami pang tao, Lord, na dadalo sa iyong gawain sa lugar nito. Gamitin mo kami, Ama, na maging instrumento mo mag-akay ng mga tao para sa iyo, Panginoon. Na marami kaming mga taong madadala sa iyong kaharian. Lord, use us, God. Give us wisdom, Panginoon, na makaakay kami. At inangkin namin, O Diyos, ang mga venue ng iyong gawain sa lugar nito ay mapupuno ng maraming mga taong magpupuri at sinasamba sa iyong pangalan. Dalangin din namin, O Diyos, pagpalain mo mga manggagawang ginagamit mo sa lugar nito. Mula po sa core groups, sa mga ministry, at maging ang music ministry. Lord, we pray for your guidance and blessing for them, and continue to use them for the glory of your holy name. Ang manaming banal ngayong hapon ay inaangkin po namin, O Diyos, na kami ay uuwing pinagpala. Amen. Ito'y aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen and amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Don't say goodbye, but say, see you next Sunday. Amen. Matanen, Michi, Yogi. God bless you. I still